nung nakipag-meeting kami kay General Bronner, niliwanag namin sa kanila, sabi namin, ano inilalaban ngayon. Bottom line ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon, kaya namin gustong mag-rally, kung natin pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble, ang panagutin ang mga matataas na dapat managot. Yung mga naghahayag ng katotohanan, kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na rin nila si Major General Pokis. General Garcia po. Sir, may agam-agam kasi po yung gobyerno na baka destabilization plot. Ito because although there are religious community and civic groups joining this rally, meron din po kasi malaking grupo ng mga retired na mga military officials. Ano po yung explanation niyo po noon? Unang-una, hindi siguro accurate na may agam-agam ang sandatahang lakas ng Pilipinas na kung mayroong kaguluhang magmumula sa United People's Initiative. Kasi paliwanag ko sa inyo, nung nakipag-meeting kami kay General Bronner, niliwanag namin sa kanila, sabi namin, ano inilalaban ng United People's Initiative. Bottom line namin is, gusto namin ipaglaban ang paggalang, ang pagsunod, at ang pagtatanggol ng ating saligang batas. So parehas kami ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi kami lumalabas doon sa linya na yun. Nasa saligang batas pa rin kami. Ang bottom line ngayon, kung ano yung nangyayari ngayon, kaya namin gustong mag-rally, gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sana, magkaroon ng katarungan, yung mga batang musmus na namatay, mga magulang na nawalan ng anak, kapatid, ama, ina, dahil sa kapabayaan, kasakiman ng mga nagnakaw sa atin. Katarungan sapagkat yung mga may sala dito ay yung mga taong mismong dapat na yung inaasahan natin na mag-iisip at gagawa ng maganda para sa ating mga mamamayan. Hindi po nangyayari yan. So we are here to fight for everybody. At gusto po namin manatiling gising, pukaw ang ating damdamin, huwag po nating pabayaan na i-dribble nila ng i-dribble ang panagutin ang mga matataas na dapat managot. Napansin po ninyo ang mga may kaso, DPWH, contractor, yung mga naghahayag ng katotohanan, kinakasuhan nila. May kaso si Congressman Barsaga, kinasuhan na rin nila si Major General Pokis, but that is not going to deter us inciting sedition. Hello? Maliwanag na pinaliwanag namin sa kanila, hindi kami mag-iimbita to incite everybody to overthrow the government by force. Hindi po. Nasa linya po kami ng saligang batas, diyan po kami lalaban, diyan kami hihingi ng katotohanan, ng katarungan. Yung pong pag-dribble nila, napansin pa ninyo, meron sa Senado, meron sa DPWH, meron sa ICI. Magkakaroon pa rin po sa Ombudsman pagdating ng mga recommendation ng mga investigations na yan. Pagdating sa Ombudsman, may investigasyon pa rin po ulit. Aba, naitago na, naitakas na yung mga gusto nating mabawi. Hindi po ba? Kaya tapos, ang isang epekto ng dribble na yon is everybody will just mawawalan na lang po tayo ng gana na sundan itong kwentong ito hanggang sa makalimutan na, at yung mga talagang dapat managot, mananatiling nasa pwesto. Hindi po tayo pwedeng tumahimik, hindi po tayo pwedeng walang gawin. Sapagkat, sabi nga po, yung mga masasamang tao na yan, yung mga nasa gobyerno natin na mga magnanakaw, hindi po yan magwawagi dahil sa kanilang kabuktutan. Magwawagi po sila dahil tayong mamamayan ay walang gagawin, tayo'y mananahimik at hahayaan na lamang natin sila. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaan ito. Bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Ms. Camille. Next question po natin. Good morning, sir. San Mark Macalanan from DCOB. Ilan yung expected po natin na dadalo sa 3-day rally? And merong nakalagay na may highlight din sa rally na yung
magkakaroon kayo ng Citizens Manifesto. Citizens Manifesto for what? Meron ng president dito noong January 13 kung ilan ang umaten sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, and the range of the estimates, wala nang estimate ng below 1 million. The range of estimates is 1 million and above. Some 2 million, some 3 million. Yung rally na permit na binigay sa Quezon City, around Camp Aguinaldo, bawal mag-exceed ng 300,000. So, that means it's really way above that, pero nakiusap pwede pa sana, wag daw sana 300,000. So, yun yung lower limit. So, kung estimates lang ang tinatanong niyo po. For the manifesto, sir. Ilan yung target niyo, sir, dun sa manifesto? Papapirmahan niyo dun sa People Power Movement? Kung gaano karami yung gustong pumirma, papayagan namin silang pumirma para gusto nila, nandun pangalan nila, sige po. Inimbitahan po namin lahat ang gustong pumirma dun sa manifesto. Mas marami, mas maganda po. Kung magkakaroon pa ng additional pages yan, okay lang po. Wala specific target on how many? Wala po. We expect marami pong gugustuhin na pumirma para ma-record na sila ay kasama sa laman. Sir, yung date kasi ni kasabay na rally, alam naman natin, INC, doon naman sa Manila, bakit yung date ng rally din natin almost the same with them? Palagi po, kasama rin namin kasama kami. Kasama namin sila sa sa adhikain na ito. So, pwede naman silang dumating dito sa amin at samahan din kami. Pwede rin po. Everybody, lahat po ng Pilipino na gustong manatiling lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan. Kasi tingnan nyo po, ako nag-iingit-ngit ako tatay ako Imagine mo makita mo yung anak mo lumulutang sa baha. Masakit. Thank you very much. I hope nasagot po yung tanong ninyo. Next question po. Yes, sir. Sir, si Chino po ng GMA7. So, kasama ba sa panawagan for accountability would be the resignation of the President? Kasi parang yan ang nagiging common theme during the rallies. And are you calling on yung natural succession under our Constitution? Napalitan na yung Presidente kung wala namang nangyayari siya. Yung po siguro ang panawagan na mag-resign yung Presidente, hindi manggagaling sa UPI. Pero kung yun ang magiging panawagan ng ating mga mamamayan, panawagan na po ng Pilipino, sambayan ng Pilipino yun. Kasi ganito po sa ibang bansa, pag na-involve ka sa corruption, on the same day, mag-resign ka Kung hapon yan, mag-aharakiri pa dito sa atin para pala ng mukha, nagtatakpan pa ng mga kasamahan nila. Sir, what can you also say, being a former military? Parang may guidelines daw ang military ngayon when it comes to attending the rallies na darating, no? End of the month, and then tatlong days na successive na mga rallies. There are guidelines daw na parang hindi, walang intindi ko, hindi totally free dahil because of yung mandate and then pupuli ng mga sundalo. Would you agree na dapat may guidelines kung gusto sumali? Kung may guidelines po na in-issue yung higher headquarters, sundin po nila yun dahil yun ang utos ng higher headquarters bilang isang sundalo. Pero bilang isang mamamayan, ito po yung matagal ko nang gustong ipaliwanag Masyadong na-abuso itong apolitical, non-partisan statement. Kahit na yung ating mga rules, yung ating mga batas na sinasabing hindi pwede, mas na-abuso ito dahil katulad ng nakaraang eleksyon, yung non-partisan, apolitical. Pagka nasa poder, pagka nasa partido, okay lang yung gobyerno, yung kawani, magkampanya, pero pagkakalaban ng incumbent, hindi pwede. See? So, yung apolitical, I do not believe, ako personally, I do not believe na dapat gamitin because every one of us is a part of a political unit. So you cannot be apolitical because you are in yourself a political unit. Yung partisan po siguro, yes.
Hindi pwedeng partisan politics. Pero bilang isang Pilipino, kung ikaw ay nag-exercise lamang ng iyong karapatan bilang mamamayan, hindi po pwedeng sikilin yun dahil you will already contravene the Constitution. And this is something I think needs to be clarified also doon sa mga nag-a-advise against participation. Because if you are a soldier, if you are a policeman, you are no less than a Filipino just because you wear the uniform. So, malinaw. Hindi ko po sinasabing mali. Sinasabi ko po sundin nila dahil yun ay utos ng higher headquarters. Pinapaliwanag ko lang po, para din siguro malaman nila na yung mga naka-uniforming yan does not make them less of a Filipino just because they wore the uniform. They still have their rights. And you cannot curtail that. Yung mga ganyan. Minsan meron kampanya meron kaming pinapaliwanag. Hindi pa ako nagsasalita, pinagbabawalan na ako. Huwag mong banggitin yung pangalan ng mga kandidato. Kailangan kong ipaliwanag yung papaliwanag ko, pero na kung babanggitin kandidato. Pinagbabawalan na ako, hindi pa ako nagsasalita. That is prior restraint. You cannot do that. You cannot violate constitutional rights. That's precisely one of the things that we are fighting for.